Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto na ang negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pa kasama ang 10 pulis. Kaugnayan sa 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. Walang piyansa ang mga kaso nilang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pababa sa 4 na warrant of arrest ang inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Isang kaso ng kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention ang kinakaharap ni Ang. Kaugnay ito ng pagkawala ng 19 na sabongero na hindi na nakita matapos magsabong sa arena na pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Nakasaad sa mga warrant of arrest na walang bail ang mga kasong ito kaya hindi siya makakapagpiyansa. Sa kasong kidnapping with homicide, may 17 pang akusado na meron na ring warrant of arrest ngayon. Sa 3 magkakahiwalay na kasong kidnapping and serious illegal detention, 5 ang kapwa-akusado ni Ang. Kasama sa kaso ang 10 opisyal ng Philippine National Police, kabilang si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. 9 sa kanila ay nasa restrictive custody ngayon ng PNP. Ayon sa Department of Justice, hinihiling nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order laban kay Ang. Nauna nang nagpalabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para ma-monitor ang posibleng paglabas nito sa bansa. Ayon sa DOJ, walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Sa mga kasong isinampa sa Santa Cruz Laguna RTC, nakasaad na ang mga akusadong pribadong individual at mga police officers ay nagsabwatan umano sa pagtulong sa isa't isa para dukutin, ikulong at patayin ang mga biktima. Matatandaang sa resolusyon ng prosecution panel kaugnay sa missing sabongeros, sinabing na ipakita sa sworn statement ng Patidongan brothers na sina Julie Elaki Matose na sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Ayon sa resolusyon ng DOJ, inakusahan ang mga nawawala na nandaya sa sabong. May ilang eyewitness accounts daw ng pagtatapon umano sa mga katawan ng sabongeros sa Taal Lake. Wala pa reaksyon ang kampo ni Ang sa ngayon, pero nauna na nilang kinuwestiyon ang resolusyon ng DOJ na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso dahil may mga affidavit umano at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw nakonsidera ng DOJ. May iba pang mga kaso si Ang sa Branch 29, sa San Pablo City, Laguna RTC at sa Lipa City, Batangas RTC. Sa kabuuan, 34 ang sinasabing nawawalang mga sabongero mula 2021 hanggang 2022. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tinawag ng kampo ni Atong Ang na premature o hilaw pa ang desisyon ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court na mag-issue ng warrant of arrest. Nagbase umano ang korte sa hindi kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang dian nila tinitignan ang counter-affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Pagdidiin ng kampo ni Ang, inosente ang negosyante. Ikinalulungkot nila na hinayaan ng DOJ na manipulahin sila ng self-confessed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wala pa nilang pisikal na ebidensyang ipinepresenta at nagbase lang umano sa pahayag ni Patidongan. At kaugnay niyan, ikinasa ng pulisya ang malawakang manhunt operation laban kay Atong Ang. Sinuyod na ang mga ari-arian niya sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan para sana silbihan siya ng mga arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court, isang malawakang manhunt operation ang ikinasa ng Philippine National Police para mahanap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nahaharap siya at 17 iba pa sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng missing sabongeros case. Hinahanap si Ang sa may bahay at properties nito sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang.
We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Naniniwala ang PNP na nasa bansa pa rin si Ang dahil wala nilang impormasyon ang Bureau of Immigration na nakaalis na ito ng bansa. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan. And at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago, but gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Unang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ang sa Pasig dahil posibleng nasa loob ng mga exclusive at pribadong subdivisions ang ibang property ni Ang, may babala ang PNP. Anybody who will prevent us, we will be arresting you for obstruction of justice because there is a warrant of arrest and we will enforce it. Anybody who is on the way, arrestuhin po namin. Ang paghahanap at pagpapanagot kay Ang hindi ikinagulat ng palasyo. Ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Isa raw sa magiging malaking hamon para sa PNP-CIDG sa paghahanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang napakaraming properties nito sa buong bansa na kailangang puntahan para matiyak na hindi ito nagtatago doon. Sa 18 akusado, 10 ay opisyal ng PNP. 9 sa kanila ay dati ng hawak ng PNP at ngayon ay itinurn over na sa PNP-CIDG. Naaresto naman na ang sibilyang co-accused, mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras.